Isang mapagpalang araw po ng Martes, May 5, 2026. Dalawang low pressure area ang magkasunod na nakikita sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa dito ay inaasahang papasok na sa loob ng PAR sa loob lamang po ng ilang mga oras. So aalamin po natin lahat ng mga detalye. Kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, dalawang LPA po ang ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, isang unlikely na category at isang medium chance naman para maging isang ganap na tropical depression. Kung makikita ho ninyo, ang isang LPA yung nasa unahan na kulay green, yung unlikely, meron pong lokasyon na 1,275 kilometers east of northeastern Mindanao. At ilang oras lamang po simula ngayon, take note, ito po ay inaasahang nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. But still, hindi naman ito nakikitaan na magiging banta dahil nasa unlikely siya na category. Pag sinabi ho natin na unlikely, anumang oras may chance rin itong malusaw. Pero yung nasa likuran niya ho na isa pang low pressure area na meron pong lokasyon na 2,815 kilometers east of northeastern Mindanao, nasa katamtaman po o nasa medium chance ang tsansa para maging tropical depression o mahinang bagyo. Bagamat yung isang bagyo, no, yung nasa likuran, yung nasa pangalawa, medyo malayo pa sa PAR, inaasahan na ito ay banta para sa posibleng magiging pangatlong bagyo ngayon pong 2026. Para sa mga hindi nakakaalam ha, pangatlong bagyo pa lang tayo na mabubuo ngayon pong Mayo. At yun po yung tatawagin natin na Bagyong Kaloy. Yung iba sinasabi, nako, ang tagal na ng Bagyong Kaloy. Wala pa po kasi tayong nabubuo na pangatlong bagyo. Yung iba kasi nasa labas lang. Tulad lamang po ng Super Typhoon Sinlaco. Hindi naman yun kinategorize natin o tinawag bilang pangatlong bagyo sa Pilipinas. Ngayon po silipin natin at tignan ho natin yung ating pinakamapa. Aalamin din ho natin ngayong araw po, no, yung iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. So kung makikita nyo ho sa ating pinakamapa, ito po, no, tignan nyo pong mabuti. Meron po tayong dalawang low pressure area. Ito para mas malinaw ho. Kung makikita nyo, magkasunuran ho yan. At bibihira lamang po yung ganitong pagkakataon na may dalawang LPA po na magkasunod, no, na unti-unting pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong isa, unlikely, no? Anumang oras, pwede itong maging low chance, maging unlikely ulit at malusaw. Pag sinabi ho kasi natin na low pressure area, may mga kategory yan. Unlikely, low chance, medium chance, at high chance. Nasa apat na kategorya ang low pressure area. Ito, nasa pangalawang kategorya ito, no? Ito po nasa medium chance na category para maging tropical depression. So, balikan natin yan mamaya. At ngayon ho, isilipin natin yung ating tinatawag na forecast weather condition. Makinig pong mabuti, ngayong araw po ng Martes, asahan pa rin natin ng maalinsangan at mainit na panahon tulad po ng easterlies. Ang easterlies po ay yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. So kitang-kita naman sa ating mapa na yung easterlies, malaking bahagi po ng ating bansa o silangang bahagi ng bansa ang totally naaapektuhan po nito. Sa area pa rin po ng Zamboanga Peninsula at Palawan, asahan natin lalo po bandang hapon ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang easterlies nagpo-produce ng local thunderstorms na siya naman nagpapaulan bandang hapon po at medyo paggabi. At dito naman po sa parte ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, may mga tsansa po ng cloudy skies bandang hapon at merong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin po o dulot pa rin po ng easterlies. Ang easterlies pa rin ho ang ating pangunahing weather system ngayon na nakakaapekto lalo na bandang silangang bahagi ng ating bansa. Wala rin tayo o wala pa rin yung sinasabi natin na southwest monsoon or hanging habagat dahil marami ho nagtatanong kung bakit may mga bagyo nang pumapasok or nabubuo sa labas ng PAR kahit wala pang habagat. Yung iba alam din na ang habagat talaga ay nagtitrigger ng mga LPA para maging bagyo. At kapag bagyo naman, tinitrigger ng habagat ito para maging super typhoon o malakas po na bagyo. So kung makikita ho ninyo,
etong dalawang low pressure area, wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero lagi ko sinasabi, once na magtuloy-tuloy po ang direksyon nito, papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility, ang mga direktang lugar po na maapektuhan nito ay ang east of northeastern Mindanao. Kaya maging handa at maging alerto parte po ng Mindanao sa banta po ng posibleng papasok na low pressure area ilang araw po simula ngayon, no? At kahit po malusaw itong isang LPA na yan, meron pang nakabackup na isang low pressure area na dapat po ay patuloy nating i-monitor at bantayan. So ngayon may mga nagtatanong, no, ito na ba yung tinatawag na transition period? Transition period natin, ito yung papunta na tayo sa tag-ulan o rainy season na tinatawag. Pero actually ngayon, nasa summer pa rin tayo, mainit pa rin. Pero yung transition period, ilang buwan kasi yan na talagang nagtutuloy-tuloy. At yung mga low pressure area, mga pag-ulan na mararanasan natin sa mga susunod na mga araw is kasama sa transition period po ng tag-ulan. At ito pa yung isang tanong sa atin, hanggang ilang bagyo mabubuo ngayong Mayo? Ito ho, para malaman din natin, ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa, nasa 1 hanggang sa 2 yung pinakamadami na ang mabubuo po ngayong buwan po ng Mayo. At hindi naman natin sinasabi na itong dalawang LPA ay magiging bagyo, no? Ang isa diyan pwedeng malusaw, ang isa pwede pong mabuo. So i-consider natin na isang bagyo lang ang pwedeng mabuo diyan sa dalawang low pressure area. Isa pang katanungan ng mga kababayan natin, no, yung papalapit na LPA kapag naging bagyo, magiging super typhoon ba? Laging itinatanong sa atin. So sa ngayon po, tinignan nating mabuti sa ating advanced weather system at doon po sa ating tropical cyclone threat potential. Dalawa dyan o kahit alin dyan sa isang bagyo na yan, kahit alin dyan sa mga LPA na yan ay hindi po nakikita na magiging super typhoon o malakas po na bagyo. So nothing to worry, wag tayong masyadong mag-overthink, no? Kung may napakita kayong mga update na merong mga malalakas na bagyo, wala pa actually. LPA meron pero mga bagyo na malalakas wala po tayong na monitor sa ngayon. Ito pa yung karaniwang itinatanong sa atin ng mga kababayan, ilang bagyo po ang mabubuo ngayong 2026? Sa pagkatala ng Pag-asa, nasa 19 hanggang 20 hanggang sa matapos po ang taon po ng 2026. At nasa pangatlo pa lang tayo kung sakaling mabuo po ang bagyo dito sa may bandang silangan po ng Mindanao. At ito pa, karaniwang itinatanong din sa atin, ang pagpasok ba ng habagat kailan daw? So ito po, sa kalaman ng bawat isa, pagpasok po ng June, July, August, nandyan na po yung pagsisimula ng hanging habagat o southwest monsoon, and usually nabubuo yan simula dito sa kanlurang bahagi po ng Palawan. Kapag meron tayong habagat, mas matalas na, no? Mas madami na ang mga low pressure area at mga bagyo na papasok po sa loob ng ating bansa. At minsan yung mga bagyo na yan, sunod-sunod pa, no? Kada linggo may mga bagyo kagaya po last year na ating pong na-experience. Tandaan nyo, kapag merong habagat o southwest monsoon, ang mga malalakas na bagyo ay karaniwan po nagsisimula o nanggagaling po sa may silangang pong bahagi ng Visayas or minsan naman sa silangang parte po ng Mindanao. Kaya kailangan maging handa at maging alerto po tayo sa mga susunod po na mangyayari. Yan po muna ang ating pinaka-latest